So, ang first lesson natin is Ewa bides or Ewa nandes ka. So, ito ay parehas lang sila pero yung itong pangalawa is interrogative or patanong. So, ang wa is a particle, no? Ano ba yung particle? Para siyang marker, topic marker, no? Siya yung kadikit sa topic. Yung topic is yung pinag-uusapan. So, pag may pinag-uusapan, so dapat may information. Ang des is wala siyang exact meaning, guys, pero pag narito siya yung nagsasabi na formal or polite yung pangungusap. So, yan. So, may example tayo dito, no? So, Ewa nandes ka. So, nagtatanong tayo ng information sa topic. Ang topic is A, yung pinag-uusapan. Ka is question mark, no? So, may sentence tayo, no? May mga vocabulary tayo dito, guys. So, gamitin natin to. Una, so, name. Name. Una, wa nandes ka. So, ang nandes ka is ano? Or anong. So, nagtatanong tayo ng information sa topic pinag-uusapan. For example, watashi is ako. Watashi wa mako desu. So, ako yung pinag-uusapan, ito yung information dito, no? So, ang pangalan ko, ako ay si Mako. So, Mako is, ang pangalan ko ay Mako means Mark. So, my real name. So, ang pangalan ko ay si Mako. So, napaka-useful ito, guys, na grammar pattern, no? So, itong una is papalitan natin to ng shigoto or trabaho. So, erase natin, guys. So, shigoto is trabaho. So, for example, may nagtatanong sa'yo, no? Shigoto wa nandesu ka? So, anong trabaho mo? Trabaho. For example, I'm a caregiver. So, kaigoshi means caregiver, no? So, watashi wa, or shigoto wa na lang. Shigoto wa kaigoshi desu. So, ang trabaho ko ay caregiver. So, ito yung topic at saka yung wa is topic marker at saka ito yung information. B. Ito. No? So, papalitan pa natin. So, for example, shigoto wa nandesu ka? For example, ako ay isang empleyado. So, empleyado is kaisyain. So, shigoto wa nandesu ka? So, shigoto wa kaisyain desu. Kaisyain. So, ang trabaho ko ay isang empleyado. Pwede din natin itong i-omit kung pag nag-aano tayo, no? Pag nagsasagot ng tanong kasi na siya expected na siya kasi nagtatanong na siya, no? So, for example, shigoto wa nandesu ka? For example, ikaw ay isang teacher. Shigoto wa or for example, ako ay isang teacher. So, watashi wa sensei desu. Sensei is teacher. So, ako ay isang teacher. So, depende kasi sa pagkasagot mo. So, basta ito lang ang tatandaan natin, no? Wa at saka nandesu ka, interrogative, or wa at saka des. No? For example, last, no? Nanijin. So, nanijin is anong lahi ka? So, anata is
you. Papalitan natin ito ng anata. Anata wa, yung nandesu ka papalitan natin ng nanjin. Sorry. Nanijin. Nanijin desu ka? So, nanijin is anong lahi mo? Anata is yo. So, ano ang lahi mo? So, for example, ang sagot natin is, ako ay isang Pilipino. Ako ay isang Pilipino. So, watashi is ako. So, wa. So, ako yung pinag-uusapan, no? Ako yung topic. Philippine desu. Philippine desu. So, ako ay, Philippine is Filipino, no? Filipino. Or Pinoy. Ako, watashi, ay isang Pilipino. Ako ay isang Pilipino. Yung Y. Ilagay natin lahat ng I. So, watashi wa Philippine desu. Ako ay isang Pilipino. So, magagamit din natin tong wa at saka des or wa nandesu ka sa yung nagtutukoy tayo ng isang bagay. Isang bagay or things. So, may ano tayo dito, vocabulary. Kore, sure, are. Or sa Tagalog, ito, sure is iyan, are is iyon. So, itong kore ay ito. Ito. So, malapit sa akin yung isang bagay. Yung sure is, for example, suriwanan desu ka? Ano yan? So, yung bagay na tinutukoy mo ay malapit sa iyong kausap. For example, no? Erase ko muna to ha, para ma-picture out or ma-imagine ninyo, no? So, mag-ano ako ng sentence, nandesu ka. Sulat muna ako ng sentence. So, ito yung topic. So, kore wa topic wa information. Then this. For example, kore is topic ito. So, kore wa nan desu ka? So, nan desu ka is ano? Kore is ito. Ano ito? So, sa Tagalog, ito ay isang marker. Isang marker. Ito ay marker, no? So, kore wa. Palitan natin ng topic yung kore. Information is marker. Or marker. Ito ay isang marker. So, for example, papalitan natin ng sure. Yan. Sure. So, for example, no, dito yung kaibigan mo, dinadala niya tong bagay nito. Ito ay isang libro or book. So, tinutukoy natin. Ano yan? So, suriwa. So, iyan is ano? Suriwa nan desu ka? So, ang sagot niya kasi, nandito kasi siya Nandito siya. Malapit sa bagay. So, kore wa. So, kore wa hon desu. Hon. So, ito ay libro. Or, ito ay isang libro. No? So, last natin gagamitin is are. Are is, dalawa kayo dito. So, example sa Tagalog, ano yon? So, may kasama ka, no? May kasama. So,
tinutukoy nyo ang isang bagay na malayo sa inyo. Ano yon? So are is malayo sa inyo. So, ariwa ano yon? Ariwa nan desu ka? So, ariwa. So, for example, nakita mo. For example, yung nakita mo is 2K or relo. Ariwa 2K desu. So, ang information natin is 2K relo. Ariwa 2K desu. Yan ay relo. Yun ay isang relo. So, guys, ito lang muna, no? Actually, may mga vocabulary pa natin. Pero, para ma-master pa natin, no, maggagawa pa rin ako ng video na gamit ito para magamit natin ito. For example, sa time, anong oras, tatanong tayo ng anong oras, anong araw ngayon, anong buwan ngayon, at saka ilang taon ka na. So, para ma-master natin na ito na grammar pattern. So, yun lang muna guys. Maraming salamat po sa susubaybay.